Sa pinakabagong panayam sa Qatar coach, sinabi nito na hanggang ngayon hindi siya makapaniwala na gano'n na pala kagaling ang Gilas at inaamin niya na hirap niyang basahin ng mga plays nito. Dahil dyan, saludo po ang buong Qatar sa galing ng Gilas kasi ginawa daw nila ang lahat at sa pagkakaalam ko hindi Team B ang sinabak nila kasi recently, naging matunog nga ang Gilas sa tinalo ang New Zealand pati Latvia at ang iba pang big names at country sa FIBA maliban sa Brazil. Isang malaking sweep po ang nangyari ngayon. Kung babalikan natin konti yung laban, kapansin-pansin na mas binilisan pa ngayon ni Coach Tim ang kanilang pace kasi nga yung mga taga Middle East mabibilis daw yan. Pero kudos din sa mga big man natin, sila yung unang rumaratrat talaga both ends of the floor. Of course, with Dwight to Ramos pa yan. Pero ang Qatar, hindi rin basta-basta kasi lumalaban talaga sila. Ang ganda ng shooting. Sila yung lagi nakakuha ng lead tapos sila yung lagi napapa-time out. Kahit malayong kalamangan nila, pero sa tulong ni Dwight, ang pinaka nag-push talaga all throughout the game. Kaya yung malaking lead ay biglang nahabol natin at nanalo pa. Grabe, pinakaban yung mga fans ha. Kaya hindi talaga makapaniwala ang Qatar na natalo sila sa mismong home court pa nila. Kung tutusin, home court advantage nila yan. Pero kita mo rin kay Coach Tim na kampante siya kahit malaki ang lead ng Qatar. Ilang beses na nangyari sa atin yan. Pero sa dulo, Gilas na nagwawagi. Napansin ko lang sa Qatar na medyo lumiit yung lineup nila ngayon. Alam nyo ba na pinahangan ng Gilas ang Qatar dahil bukod sa gameplays nila, meron din mabigat na chemistry at big size. Kumbaga ang layo na raw natin sa dati. Ngayon marami ang talents pa. Tapos di nila ina-expect na mas malalaki pa nga yung big man natin at nakakatira silang lahat, especially Junmar Fajardo, Carl Tamayo at Kevin Cambao na ginamit na rin ang lubos ni Coach Tim. Maganda din ang role ni JB ngayon na gumagawa ng assist at playmaking at sa crucial baskets. Siguro nagkamali ng scout ang Qatar kasi tanging si JB ang kanilang pinapabantayan. Ang hindi nila alam na sakit sa ulo pala lahat. Overall, maganda ang depensa ng Gilas. Pero mas pinapainit pa yan ang opensa nila. Wala sila masyadong turnovers at good mood si Coach Tim. Parang hindi mo maiisip na parang kabago-bago pa lang na cone system sa international scene. Pero ito yung pinakamaganda sa lahat dahil ang dami na nilang tinalo. Mamayang alas 11 ng gabi, Philippine time, laban na naman nila versus Lebanon. So may mapupuyat na naman. At mamayang gabi, preview tayo ng labanang to at kung kaya ba natin ang mga dambuhalang Lebanese. Pero sa palagay ko, meron tayong 70% chance na tayong mananalo kahit wala tayong Kai Soto. Kesyo, parang pagod lang ang Gilas natin. Kaya asahan natin na medyo slow start tayo ng konti. Pero tiwala lang, kaya nila yan. And anyway, sobrang ganda talaga ng adjustment ni Coach Tim. Sana big sweep din nila ang tournament nito laban sa Lebanon at Egypt naman sa Lunes, 1:30 AM pa rin. Tsaka natawa palang mga netizens natin kasi yung Qatar meron palang player na ganitong apelyido. Balitang PBA naman tayo, nagkatugmang sinabi ni Snow Badwa na isang shipping line daw ang papasok sa PBA. Kahapon, nagpahiwatig na nga ito dahil sinabi ni Kume na dalawa pa lang nagka-interest na pumasok sa PBA. Ang tanong, kung bibilihin ba ng shipping line na to ang Terra Firma o isang expansion team ng PBA. Kasi kung dalawa, meaning is either dalawang expansion or isang expansion at isang replacement. Nakaraang buwan, sinabi ni Snowbado na Star Horse Shipping Line ang number 1 na kumpanya na gustong bumili ng jeep kasi ang jeep may planong ibenta raw ang franchise sa halagang 150 million. Recap lang natin na ang jeep ay pahulog na dahil sa sobrang kaguluhan sa loob at sa sobrang walang chemistry ng mga players. Kaya maraming players ang gustong lumayas dyan. Kung ito ay mabibili ang Star Horse, baka pwede pang magbago ang isip ng mga Green Boys. Anong Star Horse Shipping Line? Kung ako hindi nagkakamali, isa daw yan sa pinakamayayamang team sa MPBL. Ito ay Basilan base. So parang ito ata yung Star Horse Basilan dahil sa palagay nila ang galing ng team nila kaya naisip ng owner na i-elevate ng kanilang team sa Asia's oldest league. Teka, kung bibili ng Star Horse ang jeep, ibig sabihin mag-merge ang players ng mismong Star Horse at jeep. So ang dami na nila. Pwede ba yun? Dapat talaga expansion to, hindi replacement kasi kawawa naman ang mawawalan ng trabaho. Sino-sino ang mga kabilang dito? Ayon sa Spin, sa coaching staff, si Rich Alvarez daw ang isa sa mga ito at si Arwin Santos ay isa sa mga bigating players nila. Makakasabay kayang Star Horse sa PBA? Maliban na lang kung puro PBA players ang ilalagay nila dyan. Kasi kung former MPBL players, baka gagawin lang punching bag ang team na yan. Real talk lang ha. Hindi biro ang mga players sa PBA. Kayod kalabaw yan sila lahat. Anyway, sana dalawang expansion team ang papasok at hindi for replacement. Para maraming options. Tapos ang mga big teams marami ring options kung saan kukuha.